Ang Huling Atinghero at ang Mga Aswang ng Kabundukan Kabanata 1. Ang simula ng paglalakbay sa liblib na baryo sa gilid ng kabundukan ng Sierra Madre, naninirahan si Lando, isang batang atinghero. Kilala siya sa kanilang lugar bilang magaling na manghuhuli ng mga hayop sa kagubatan. Isang umaga, narinig niya ang bulong-bulungan tungkol sa mga nawawalang tao at kakaibang pangyayari sa kagubatan. May mga ulat ng misteryosong tunog sa gabi at mga makukulimlim na anino. Ayon sa mga matatanda, bumalik na ang mga aswang. "Mag-ingat ka, anak," paalala ni Aling Nena, isang matandang albularyo. "Mapanganib ang mga aswang." Hindi natakot si Lando. Nagpasya siyang alamin ang katotohanan. Dala ang kanyang pana, sibat at itak. Naglakad siya papunta sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Kabanata 2, ang unang pakikipagsapalaran. Habang naglalakad sa makakapal na bahagi ng gubat, naramdaman ni Lando ang bigat ng katahimikan. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon o kaluskos ng mga hayop. Nakakita siya ng mga bakas ng paa sa lupa, mga bakas na hindi pangkaraniwan. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa makarating siya sa isang lumang kuweba. Sa loob ng kuweba, nakita niya ang mga gamit ng nawawalang tao. Narinig niya ang mahinang ungol mula sa dilim. Sa kanyang paglapit, nakita niya ang isang malaking aswang na may pulang mata at matalim na mga pangil. Agad siyang umatras, ngunit naramdaman ng aswang ang kanyang presensya. Tumayo ito at lumapit kay Lando. "Hindi ka dapat naririto, tao," sabi ng aswang sa isang mababang tinig. "Ito ay aming teritoryo." Naghanda si Lando para sa isang laban, ngunit bago pa man siya makakilos, lumitaw mula sa dilim ang isa pang nilalang. Isang babaeng aswang na mas matanda at tila puno ng karunungan. "Tigil, kalag," utos ng babaeng aswang. "Hindi tayo narito para makipaglaban. Kailangan natin ng tulong ng atingero na ito." Nagtaka si Lando. "Tulong? Anong tulong ang kailangan ninyo?" Kabanata 3, ang pagpapakilala ng mga aswang. "Ako si Selina, ang leader ng aming grupo ng mga aswang," sabi ng babaeng aswang na may mahabang puting buhok at mga matang naglalabas ng kakaibang liwanag. "Kami ay mga nilalang ng kadiliman, ngunit hindi lahat ng aswang ay masama. Matagal na kaming nagtatago sa kagubatan, ngunit ngayon may banta sa aming kaligtasan." Nagtaka si Lando. "Banta? Anong klaseng banta?" "May isang makapangyarihang engkanto, si Datu Salamanca, na nais sakupin ang kagubatan at gawing lugar ng kanyang mga sundalo. Siya'y puno ng galit at kasakiman at ginagamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang itaboy ang mga aswang at iba pang nilalang mula sa kanilang tahanan," paliwanag ni Selina. "Ito ay hindi laban lamang namin, kundi laban ng lahat ng naninirahan sa kagubatan," dagdag ni Kalag. "Kailangan namin ng isang taong may tapang at malinis na puso upang labanan siya. At ikaw, Lando, ang aming napiling magligtas sa amin." Nagulat si Lando. "Paano ako makakatulong?" "May isang mahiwagang bagay na kailangan nating hanapin, ang bato ng liwanag," sagot ni Selina. "Ito ang tanging bagay na makakapigil kay Datu Salamanca. Ngunit ito ay nakatago sa isang lihim na lugar na tanging isang atingero lamang ang makakahanap." Kabanata 4, ang paghahanap sa bato ng liwanag. Nagsimula ang paglalakbay ni Lando kasama sina Selina at Kalag. Lumakbay sila sa malalalim na bahagi ng kagubatan na bihirang pasukin ng tao. Sa kanilang paglalakbay, nakasalubong nila ang iba't ibang nilalang ng kagubatan, mga diwata, tikbalang at iba pang mga engkanto. Ang respeto at paggalang ni Lando ang nagbigay daan upang makuha nila ang kanilang tiwala at tulong. Isang araw, nakarating sila sa lawa ng liwanag. Sa gitna ng lawa ay may isang maliit na isla na may malaking puno. Ayon kay Selina, naroon ang bato ng liwanag. "Ngunit paano tayo makakarating doon?" tanong ni Lando. "Kailangan nating lampasan ang mga bantay ng lawa, ang mga serpiente ng tubig," sagot ni Kalag. "Malalaki sila at mababagsik, ngunit kailangan nating magtulungan upang malampasan sila." Nagplano sina Lando, Selina at Kalag. Sa kanilang paglapit sa lawa, lumabas mula sa tubig ang mga serpiente ng tubig. Agad na lumaban si Lando gamit ang kanyang pana at sibat, habang sina Selina at Kalag ay gumamit ng kanilang mga kapangyarihan.
Sa kanilang pagtutulungan, nagawa nilang malampasan ang mga serpiente at makarating sa isla. Sa ilalim ng malaking puno, natagpuan nila ang isang maliit na kuweba. Sa loob nito, nakita nila ang isang kumikislap na bato na naglalabas ng maliwanag na liwanag, ang bato ng liwanag. Dinampot ito ni Lando at naramdaman ang kapangyarihang dumadaloy mula dito. Ngayon, handa na tayo, sabi ni Selina. Bumalik tayo at labanan si Datu Salamanca. Kabanata 5, ang huling laban. Sa kanilang pagbabalik, nalaman ni Lando, Selina at Kalag na nagsimula ng sakupin ng mga sundalo ni Datu Salamanca ang kagubatan, itinataboy ang mga nilalang at sinisira ang kanilang tahanan. Nakita ni Lando ang pagkakaisa ng mga nilalang, mga aswang, diwata, tikbalang at iba pa. Sa kanilang pagsasama-sama, nagkaroon sila ng lakas upang harapin ang kanilang pinakamalaking kaaway. Sa araw ng labanan, nagtipon-tipon ang lahat ng mga nilalang ng kagubatan. Nagsimula silang maghanda para sa huling laban kay Datu Salamanca. Sa pangunguna ni Lando, pinag-aralan nila ang kanilang mga estratehiya at nagplano ng kanilang pagsalakay. Ang bato ng liwanag ang ating tanging pag-asa, sabi ni Selina. Kailangan nating gamitin ito ng tama upang matalo si Datu Salamanca. Ang labanan ay nagsimula sa isang malakas na alingaw-ngaw ng mga sigaw at mga armas. Si Lando, sa kanyang pagiging atinghero, ay naging leader ng kanilang hukbo gamit ang kanyang kaalaman sa kagubatan upang palibutan ang mga sundalo ni Datu Salamanca. Kasama sina Selina at Kalag, lumaban sila ng buong tapang. Sa gitna ng labanan, naramdaman ni Lando ang presensya ni Datu Salamanca. Isang malakas na hangin ang sumiklab at mula sa likod ng mga puno, lumabas ang isang matandang lalaki na may suot na kapa ng mga bituin. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga sinag na tila nagbibigay buhay sa mga nilalang ng kadiliman. Lando, sabi ni Datu Salamanca, hindi mo ako kayang talunin. Ang kapangyarihan ko ay lagpas sa iyong imahinasyon. Ngunit hindi nagpatinag si Lando. Hinawakan niya ang bato ng liwanag at itinaas ito sa langit. Isang maliwanag na sinag ang lumabas mula sa bato at tinamaan si Datu Salamanca. Nagsimula siyang sumigaw sa sakit, ngunit agad din siyang nakapagpabalik ng kanyang lakas. Nandito ako hindi lang dahil sa aking kapangyarihan, sabi ni Lando. Nandito ako dahil sa mga nilalang ng kagubatan. Nandito ako para sa kanila. Sa bawat hakbang ni Lando, naramdaman niya ang lakas ng kanyang mga kasama. Si Selina at Kalag, kasama ang iba pang nilalang, ay nagbigay suporta sa kanya. Ang kanilang pagkakaisa ang nagbigay ng mas malakas na enerhiya sa bato ng liwanag. Sa huling pagsalakay, ginamit ni Lando ang lahat ng kanyang natutunan bilang isang atingero. Gamit ang kanyang liksi at talino, napatumba niya ang mga sundalo ni Datu Salamanca. Sa tulong ng bato ng liwanag, nagawa nilang puksain ang madilim na kapangyarihan ng engkanto. Sa wakas, natalo nila si Datu Salamanca. Ang kagubatan ay muling nanumbalik sa kapayapaan at katahimikan. Ang mga nilalang ng kagubatan ay nagdiwang at pinasalamatan si Lando sa kanyang kabayanihan. Lando, ikaw ang aming bayani, sabi ni Selina. Dahil sa iyo, muling nagbalik ang liwanag at kapayapaan sa aming tahanan. Sa kanyang puso, naramdaman ni Lando ang kasiyahan at kaligayahan. Alam niyang nagawa niya ang kanyang tungkulin hindi lamang bilang isang atinggero, kundi bilang isang tagapagtanggol ng kalikasan at mga nilalang nito. Sa kanilang pagkakaisa, nagawa nilang labanan ng kadiliman at muling bumalik sa liwanag. Epilogo. Pagkalipas ng ilang taon, ang kwento ni Lando at ng mga aswang ay naging alamat na ikinukuwento ng mga matatanda sa kanilang mga apo. Si Lando ay naging simbolo ng tapang, kabutihan at pagmamahal sa kalikasan. Sa bawat paggunita ng kanyang kabayanihan, nananatili ang aral na ang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa ang susi sa pagharap sa anumang pagsubok at kadiliman. At sa bawat gabi, kapag sumisikat ang buwan at naririnig ang mga huni ng kagubatan, naaalala ng lahat ang kwento ng atingero na nagligtas sa kanila mula sa kadiliman. Ang kwento ni Lando ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon
upang pangalagaan ang kalikasan at ipagtanggol ang mga mahihina laban sa anumang banta. Salamat sa pakikinig kwento ni Lando at ang mga aswang ng kabundukan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at nais mo pa ng mga katulad na kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas maraming kamanghamanghang mga alamat at kwentong bayan. Maraming salamat at hanggang sa muli.